Isang matinis, halos desperadong hagulgol ang pumunit sa ingay ng NAI Terminal Patlo. Mas matalas pa ito kaysa sa paulit-ulit na anunsyo ng mga flight. Mas malakas kaysa sa kalampagan ng mga bagaheng hinihila. Napahinto si Maya Santos, 25 kaong gulang. Ang kanyang puso'y biglang kumabog ng malakas. Katatapos lang ng huling tawag para sa kanyang flight papuntang Iloilo. Ang flight na 2 taon niyang hinintay, pinag-ipunan, at pinangara. Ang flight na magdadala sa kanya sa graduasyon ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo na siya patungo sa Gete 5. Ngunit ang hagulgol, tila may sariling bigat iyon. Humihila sa kanyang mga paa. Lumingon siya, at doon, ilang metro lang ang layo, sa isang malamig na metal na upuan, nakayuko ang isang matandang lalaki. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa bawat hikbi. Ang panyong hawak niya ay basang-basa na. Ngunit patuloy pa rin ang agos ng kanyang mga luha. Walang kumapansin. Ang mga tao'y nagmamadali, abala sa kani-kanilang mga mundo. Para siyang isang multo sa gitna ng karamihan. Diyos ko po, bulong ni Maya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kaawa-awang anyo ng matanda. Ang eroplano, si Ana, ang pamilya niya. Paano niya tatalikuran ito? Isang boses sa kanyang isip, ang boses ng kanyang ina, ang nagsasabing, Ana, ang pagtulong sa kapwa ay hindi namimili ng oras. Ngunit ang isa pang boses, ang boses ng realidad, ay sumisigaw, mahuhuli ka. Ito na ang huling tawag. Hindi pa niya alam noon, na ang desisyong gagawin niya sa bingit ng pag-alis, ang saglit na pagbilis sa pagitan ng sariling pangangailangan at ng pagdamay sa isang hindi kilala, ay hindi lamang magiging sanhi ng kanyang pagkaantala. Ito ang magiging susi sa isang gantimpalang hinding-hindi niya kailanman mapapantayan. Isang biyaya na babago sa takbo ng kanyang buhay, at magpapatunay na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbibigay ng sorpresa sa mga pusong marunong luminga. Si Maya ay hindi isang estranghero sa mga pagsubok ng buhay. Panganay sa 2 magkapatid mula sa isang simpleng pamilya sa maliit na bayan sa Iloilo. Namulat siya sa kahalagahan ng bawat butil ng pawis. Ang kanyang mga magulang, si Mang Lito at Aling Nena, ay kapwa mga magsasaka na ang tanging yaman ay ang kanilang sipag, tiyaga, at walang hanggang pagmamahal sa kanilang mga anak. Bata pa lamang si Maya, pangarap na niyang maging isang guro. Hindi para yumaman, kundi para makapagbigay ng kaalaman at inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang komunidad, para makatulong sa pag-ahon nila mula sa kahirapan, tulad ng pangarap niya para sa sarili. Ngunit ang buhay ay may sariling mga kurbada. Upang matustusan ang pag-aaral ng kapatid niyang si Ana, at makatulong sa araw-araw na gastusin, kinailangan ni Maya na isantabi pansamantala ang kanyang pangarap na makapagturo sa Pilipinas. Nagbakasakali siya, nag-apply bilang English teacher sa Thailand. 2 taon. 2 taon ng matinding pangungulila sa amoy ng sinangag at tuyo tuwing umaga, sa ingay ng mga tricycle sa kanilang kalsada, sa init ng yakap ng kanyang ina, at sa mga biruan nila ni Ana. Ang bawat sahod ay maingat niyang hinahati, isang bahagi para sa padala, isang bahagi para sa maliit niyang ipon para sa pag-uwi, at isang bahagi para sa pangarap niyang mabilhan si Ana ng laptop para sa kolehiyo nito. Ang pagiging ebli ay humubog sa kanya. Natuto siyang maging matatag sa kabila ng kalungkutan, maging masinop sa pera, at higit sa lahat, mas pinahalagahan niya ang bawat sandali na makakausap niya ang kanyang pamilya, kahit sa video call lang. Ang mga litrato nila sa kanyang wallet, si Ana na naka-uniform at may malaking ngiti, ang kanyang mga magulang na may mga guhit na ng pagod ngunit puno ng pagmamahal ang mga mata, ang mga ito ang nagsilbing kanyang lakas. Kaya't ang pag-uwing ito ay hindi lang basta pag-uwi. Ito ang katuparan ng isang pangako. Ang graduation ni Ana bilang valedictorian ng kanilang high school ay isang malaking selebrasyon para sa kanilang buong angkan. Si Maya ang gumastos para sa bagong bestida ni Ana, at ang pasalubong niyang laptop ay nakabalot na ng maayos sa kanyang handkari, kasama ang paboritong dark chocolate ni Ana na galing pa sa bangko. Sa kanyang puso, dala niya ang isang maliit na kaba. Makakahanap kaya siya ng trabaho bilang guro sa kanilang probinsya?
Sapat na kaya ang kanyang naipon para makapagsimula uli. Ang hangin sa NAIA ay pamilyar, amoy ng jet fuel, sahig na bagong punas, at ang halo-halong pabango ng mga taong nagdaraan. May kakaibang excitement at kaunting pagod. Hawak niya ang kanyang boarding pass, ang ticket patungo sa kanyang pamilya. Ang gate ay ilang hakbang na lang. Halos naririnig na niya ang masayang sigaw ni Ana pagkakita sa kanya. Ngunit ang hagulgol ng matanda ay tila isang malakas na magnet. Humihila sa kanyang atensyon, sa kanyang kaluluwa. Ang anunsyo ng last and final call for passengers of Flight YAR 123 to Iloilo, Gate 5, ay parang isang kampanang gumising sa kanya sa isang panaginip. Napapikit siya. Patawarin mo ako, Ana, bulong niya sa kanyang isi. Pero hindi ko yapa kaya ito. Sa isang iglap, ang imahe ng eoplanong lilipad palayo. Ang mukha ni Ana na naghihintay. Lahat iyon ay lumabo. Ang naging malinaw na lang ay ang matandang lalaking iyon. Nag-iisa at tila pinabayaan ng mundo. Ang kanyang mga paa, na kanina'y handa ng tumakbo patungo sa gete, ay kusa ngayong humakbang patungo sa direksyon ng matanda. Ang hiya niya, ang natural na pagka-Pilipinang mahiyain, ay nilabanan niya. Bawat hakbang ay isang pakikipagtalo sa sarili. Isang maliit na sakripisyo. Lolo! Lolo, ayos lang ko ba kayo? Ang boses ni Maya ay halos pabulong. Puno ng sinserong pag-aalala. Nagangat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata, na napapalibutan ng mapupulang kalukap, ay puno ng lumbay at pagkalito. Sa ilalim ng kanyang mga mata, may mga puyong landas na ng luha, at sa kanyang kamay, nanginginig niyang hawak ang isang litratong tila lumana, isang babaeng nakangiti. Umiling siya, at ang mga bagong butil ng luha ay muling namuo at gumulong sa kanyang mga pisngi. Hindi siya makapagsalita. Tanging ang basag na tunog ng kanyang paghigbi ang narinig. Umupo si Maya sa tabi niya. Maingat na inilapag ang kanyang mga gamit. Mula sa kanyang bag, kumuha siya ng isang pakete ng tissue at isang maliit na botelya ng tubig na itinabi niya para sa fly. Heto po, Lolo. Tissue po at tubig. Baka po nauhaw kayo. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang abutin ang mga ito. Isang mahinang salamat, hiya, ang namutawi sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Ngunit ang panyo ay tila hindi sapat para sa agos ng kanyang kalungkutan. Ako po si Maya, malumanay niyang kagpapakilala. May tutulong ko ba ako sa inyo? May hinahanap po ba kayo? Sa di kalayuan, narinig ni Maya ang pagtawag sa kanyang pangalan sa public address system. Passenger Maya Santos, please proceed immediately to Gate 5. Your flight is now closing. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito na talaga. Pero nang tiningnan niya ang mukha ni Lolo, ang desperasyon doon, ang kawalan ng pag-asa, paano niya ito iwan? Ang desisyon ay ginawa na ng kanyang puso, bago pa man ito na proseso ng kanyang isi. Nawawala ang anak ko, sa wakas ay naibulalas ng matanda. Ang boses ay garalgal at puno ng kakot. Si Miguel, ang anak kong si Miguel. Dapat sasalubong siya sa akin dito. Pero wala siya. Kanina pa ako dito. Hindi ko siya matawagan, ang cellphone ko. Ayaw gumana. Itinuro niya ang isang luma at simpleng cellphone na blanko ang screen. Naramdaman ni Maya ang pagkirot ng kanyang puso. Isang ama na naghihintay sa anak, sa isang lugar na malaki at nakalilito. Sige po, Lolo, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, puno ng determinasyon. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayong hanapin si Kuya Miguel. Ano po bang buong pangalan ninyo, Lolo? Bernardo. Bernardo de la Cruz ang pangalan ko. Hiya, sagot nito, bahagyang nabawasan ang panginginig sa boses. Tila nakahanap ng isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Lolo Bernardo, ako po si Maya. Dito lang po muna tayo. Subukan po natin siyang tawagan gamit ang cellphone ko. Kung alam niyo po ang numero niya. O kaya, pwede po tayong pumunta sa information desk. Mula sa malaking bintana ng terminal, kitang-kita ni Maya ang eoplanong may markang EL Express, ang eroplanong dapat sanay sakay niya, na dahan-dahang umaandar palayo sa tarma.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang graduasyon ni Ana, ang mga ngiti ng kanyang pamilya na naghihintay. Ngunit nang bumaling siya pabalik kay Lolo Bernardo, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtitiwala sa mga mata, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Tama ang ginawa niya. Ang pamilya ay maunawaan siya. Sa sumunod na mahigit isang oras, si Maya ay naging anino ni Lolo Bernardo. Una niyang sinubukang tawagan ang numerong naalala ni Lolo para kay Miguel. Ilang beses nagring, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niyang i-text. Wala paling tugon. Baka po na traffic lang ng husto si Kuya Miguel. Lolo, pang-aalo ni Maya. Alam niyo naman po dito sa Maynila, ang traffic ay parang hindi naubos. O baka po naghahanap pa siya ng parking. Pero hindi siya ganyan, hiya. Malungkot na sagot ni Lolo Bernardo, habang tinitingnan ang hawak niyang kupas na litrato ng babae. Ang asawa ko, si Elena, kung nabubuhay lang siya, hindi niya hahayaang mangyari ito. Si Miguel, maasahan yan. Baka may nangyari na sa kanya. Muli na namang namasa ang kanyang mga mata. Naalala ni Maya ang sarili niyang mga lolo at lola sa probinsya. Kung gaano sila kadependent sa kanilang mga anak kapag nasa lungsod. Inalok niya si Lolo Bernardo ng ilang pirasong skiflex na baon niya. Lolo, kumain po muna kayo kahit kaunti. Para po magkalaman ang tiyan ninyo. Mahirap po mag-isik kakagutom. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Lolo Bernardo. Salamat, hiya. Napakabait mo naman. Para kang anghel na ipinadala. Kumuha siya ng isang piraso at dahan-dahang nginuya. Halika po, Lolo. Subukan po natin sa information desk. Baka po pwede nilang i-page si Kuya Miguel. O baka may listahan sila ng mga pasahero na pwede nating makita kung may kasama kayong iba. Dahan-dahan silang naglakad. Inaalalayan ni Maya si Lolo Bernardo na medyo nanghihina na ang mga puhot. Habang daan, nagkukwento si Lolo Bernardo ng paunti-unti. Galing pala siya sa Canada. Dinalaw ang isa pa niyang anak at mga apo. Ngayon lang ulit siya nakauwi matapos ang 3 taon. Si Miguel ang bunso niya, ang naiwan dito sa Pilipinas. Ang asawa niyang si Elena, 10 taon nang kumanaw. Ngayon pala ang death anniversary nito. Kaya pala tila doble ang bigat ng kanyang nararamdaman. Kaya pala ganito na lang ang lungkot ko, hiya, sabi ni Lolo Bernardo, ang boses ay basag. Naalala ko na naman siya. At itong si Miguel, hindi ko alam kung nasaan. Mas lalong naantig si Maya. Ang sarili niyang pangungulila sa pamilya ay tila maliit kumpara sa nararamdaman ng matanda. Ang kaninang panghihinayang sa na-miss niyang flight ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng matinding pagnanais na matulungan ang kawawang matanda. Pagdating sa information desk, medyo may kahabaan ang pila. Ang babaeng staff sa counter, si Aling Tess base sa Nameplete, ay mukhang pagod na at medyo masungit sa mga nagtatanong. Nang sila na ang nasa harapan, sinabi ni Aling Tess, ano po yun? Pakibilisan lang po, marami pa pong nakapila. Hindi na tinag si Maya. Ngumiti siya ng magalang. Magandang umaga po, Aling Tess. Pasensya na po sa abala. Ito po kasing si Lolo Bernardo de la Cruz. Kanina pa po niya hinihintay ang sundo niya. Si Mr. Miguel de la Cruz po. Galing po siyang Canada. Baka po pwede natin siyang i-page. O baka po may paraan para matulungan siyang makontak ang pamilya niya. Lobat na po kasi ang cellphone niya at medyo disoriented na po siya. Death anniversary pa po ng asawa niya ngayon. Kaya medyo mabigat po ang kanyang kalooban. Ang mahinahon at magalang na paliwanag ni Maya, kasama na ang pagbanggit sa kalagayan ni Lolo Bernardo at ang sensitibong impormasyon tungkol sa anibersaryo, ay tila umabos sa puso ni Aling Tess. Ang kaninang simangot ay bahagyang lumuwag. Tiningnan niya si Lolo Bernardo, na ngayon ay nakayuko at mukhang pagod na pagod na. Naku, kawawa naman pala si Tatang, sabi ni Aling Tess, ang boses ay mas malumanay na. Sage po, ma'am. Ipapage po natin si Mr. Miguel de la Cruz. Hintay lang po kayo diyan sa gilid. Kinuha ni Aling Tess ang mikropono. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa buong terminal ang anunsyo. Attention please. Calling for Mr. Miguel de la Cruz. Mr.
Miguel de la Cruz. Please proceed to the Terminal 3 information desk near arrivals. Your father, Mr. Bernardo de la Cruz, is waiting for you. Ulitin ko po, si Mr. Miguel de la Cruz. Pakisuyo pong pumunta sa information desk. Hinihintay po kayo ng inyong ama, si Mr. Bernardo de la Cruz. Inulit ito ng 3 beses. Nagpasalamat si Maya kay Aling Tess, nang ngumiti na sa kanya. Naghintay sila sa isang tabi. Bawat minuto ay tila napakabagal. Si Lolo Bernardo ay palakad-lakad ng kaunti, hindi mapakali. Si Maya naman ay pilis siyang kinakausap tungkol sa mga masasayang bagay. Ang kanyang kapatid na si Ana, ang mga paborito nilang pagkain sa Iloilo, ang mga pangarap niya. Maya-maya pa, isang lalaking nasa edad 40, balingkinitan, nakaputing polo shirt na medyo lukot na khaki pants, ang nagmamadaling lumapit sa kanila, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Apa, Papa, naku, pasensya na po kayo, sabi nito, habang niyayakap ang matanda. Grave po. Nasiraan ako ng gulong sa Slex. Apos yung traffic, walang galawan. Sinubukan ko kayong tawagan, pero unattended. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ito si Miguel. Ang mukha ni Lolo Bernardo ay biglang nagninging na parang araw na sumikap pagkatapos ng mahabang ulan. Miguel, anak ko, halos maiyak na sabi nito. Salamat sa Diyos at dumating ka. Akala ko pinabayaan mo na ako. Naku, Papa, hinding-hindi ko po gagawin yun, sabi ni Miguel. Napansin niya si Maya. Sino po siya, Papa? Ah, siya si Maya, Miguel, sagot ni Lolo Bernardo. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, ewan ko na lang. Inalagaan niya ako, binigyan ng tubig, pinakain ng biskwit. Siya ang tumulong sa akin dito. Bumaling si Miguel kay Maya, ang mga mata ay nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat. Miss Maya, ako po si Miguel. Maraming salamat po sa pag-aasikaso niyo sa Papa. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Pasensya na po talaga sa matinding abala. Wala pong anuman yun, Sir Miguel. Nahihiyang sagot ni Maya, kasabay ng isang maliit na ngiti. Ang mahalaga po ay okay na si Lolo Bernardo at magkasama na kayo. Ngayon ay pwede na siyang mag-isip kung paano siya uwi. Siguradong mahal ang bagong tiket. Napabuntong hininga siya ng palihim. Ngayong kumpleto na ang kaba ni Lolo Bernardo at kasama na ang anak. Ila bumalik ang kanyang dating sigla at komposyon. Tiningnan niya si Maya ng may malalim na paghanga. Hiya, simula niya, ang kanyang boses ay mas kalmado na ngunit may bigat ng sinseridad. Palagang hulog ka ng langit. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Isinakripisyo mo ang oras mo, marahil pati ang flight mo, para sa isang matandang tulad ko na hindi mo naman kilala. Ngumiti si Maya. Okay lang po kalaga yun, Lolo. Masaya po akong nakatulong. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Teka, sabi ni Lolo Bernardo. Ila may biglang naalala at tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa. Napansin ang dala nitong handkari na maleta. Yung flight mo, Hiya, saan ka ba talaga papunta? Anong oras ba dapat ang lipad mo? Ah, papunta po sana akong Iloilo, Lolo, sagot ni Maya. May bahid ng panghihinayang sa kanyang boses na pilit niyang ikinukubli. Kanina pa pong 10:00 ng umaga ang flight ko. EL Express po. Sigurado pong na-miss ko na yun. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lolo Bernardo. At pagkatapos ay isang hindi maipaliwanag ng ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkatinginan sila ni Miguel, na bahagyaring napangiti na tila may naiintindihan. Hiya, sabi ni Lolo Bernardo. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at uwa. EL Express ka mo. 10:00 ng umaga papuntang Iloilo. Tumango si Maya. Alam mo, Hiya, napakaliit nga naman ng mundo. Ako nga pala si Bernardo Ben de la Cruz, ang chairman at CEO ng EL Express. At ang flight na na-miss mo, sa amin yun. Natulala si Maya. Ang mga salita ay tila umikot-ikot muna sa kanyang isipan, bago puluyang naintindihan. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang bibig ay bahagyang nakaawang. Si Lolo Bernardo ang CEO ng EL Express. Ang matandang lalaking inalagaan niya,
pinakain ng skiflekes, at tinulungang maghanap ng anak, ay ang pinuno pala ng airline company na sinasakyan niya. Umingin siya kay Miguel, na tumango lang bilang kumpirmasyon. Ang mukha nito ay puno rin ng paghanga at kaunting amusement sa reaksyon ni Maya. Para siyang biglang napasok sa isang eksena ng teleserye. Ang pagod, ang panghihinayang sa missed flight, ang pag-alala sa gastusin para sa bagong tiket. Lahat ay panandaliang naglaho, napalitan ng purong pagkagula. Si Lolo Bernardo, na kanina lang ay isang larawan ng lolo na nawawala at nalulungkot, ngayon ay may tindig ng isang lider. Bagamat ang kabaitan sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Maya. Huwag kang mabibigla, Hiya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng init at sinseridad. Hindi hahayaan ng Panginoon na ang kabutihang ipinakita mo ay walang magandang kahihinatnan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, na ngayon ay fully charged, na dahil ipinagamit ni Miguel ang power bank nito kanina habang naghihintay sila. Mabilis siyang nagdial ng numero. Anak, sabi ni Lolo Bernardo, kay Maya habang hinihintay na sagutin ang tawag sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na ngayon, hindi na sa luha kundi sa paghanga. Ang kabutihan ng puso mo ay isang pambihirang hiya sa panahon ngayon. Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya ang pagdating mo sa akin ngayong araw. Tulad ng nasabi ko, anibersaryo ngayon ng pagpanaw ng aking pinakamamahal na si Elena. Kaya naman siguro, mas maramdamin ako, mas madaling panghinaan ng loob. Ang paglapit mo, ang pag-aalaga mo, para kang isang anghel na ipinadala niya mula sa langit. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Maya, hindi na dahil sa sariling problema, kundi dahil sa labis na pagkaantig sa mga sinabi ni Lolo Bernardo. Hindi niya kailanman inisip na ang simpleng pagtulong niya ay magkakaroon ng ganito kalalim na kahulugan para sa isang tao. May sumagot sa kabilang linya. Nagsalita si Lolo Bernardo nang may otoridad ngunit may halong pakiusap sa kanyang boses. Hello, good morning. This is Bernardo de la Cruz. Yes, I have a very special passenger here, Maya Santos. She missed her isa 0 AM flight to Iloilo. Yes, a very important personal matter for me. Please arrange for her to be on the next available flight, business class, if possible. And one more thing. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap, nagbibigay ng ilang instruksyon. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang telepono. Isang malaking ngiti na ang nakapaskil sa kanyang mukha. Maya, anak, sabi niya, hinawakan ng marahan ang kamay ng dalaga. Nakaayos na ang lahat. May flight papuntang Iloilo sa loob ng 2 oras, eksaktong 1:00 ng hapon. Sa business class ka, para naman makabawi ako kahit kaunti sa lahat ng abala at stress na naidulot ko sa iyo. Asagot na namin ang lahat. Naku, Lolo Bernardo, sir, halos hindi makapaniwalang sabi ni Maya, namumula ang mga pisngi. Sobra-sobra na po yun. Hindi nyo na po kailangang gawin yun. Ang mahalaga po ay okay na kayo at nakita na ninyo si Sir Miguel. Hindi, Hiya. Kulang pa yan para sa ipinakita mong kabutihan. Giit ni Lolo Bernardo. Nabanggit mo kanina, habang nagkukwentuhan tayo, nauwi ka para sa graduasyon ng kapatid mo, si Ana. At pagkatapos nito, maghahanap ka ng trabaho bilang guro, tama ba? Pangarap mong makapagturo dito sa Pilipinas. Umango si Maya, nagtataka kung saan hahantong ang usapan. Ang puso niya ay kumakabog pa rin sa bilis ng mga pangyayari. Ang EL Express ay may isang foundation, ang Puso ng Paglipad Foundation. Ang layunin nito ay tumulong sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran, lalo na sa larangan ng edukasyon. Nagbibigay kami ng scholarships sa mga deserving na estudyante. Nagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga liblib na lugar. Nagdodonate ng mga libro at school supplies. At sa kasalukuyan, palagi kaming naghahanap ng mga taong may puso, talino, at dedikasyon para mamahala sa mga programa namin sa iba't ibang rehiyon. Huminto si Lolo Bernardo, tinitigan si Maya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsusuri at pag-asa. Maya, sa maikling panahon na nakasama kita, nakita ko sa iyo ang mga katangiang iyon. Isang taong may tunay na malasakit sa kapwa,
matiyaga, at may malinaw na pangarap para sa iba. Kung ikaw ay papayag, gusto kong ialok sa iyo ang posisyon bilang program coordinator para sa lahat ng educational outreach programs namin sa buong Western Visayas. Ang opisina natin ay nasa Iloilo City mismo. Ang sahod ay higit pa sa sapat para masuportahan mo ang iyong pamilya at maipagpatuloy mo ang iyong adhikain sa edukasyon, sa mas malawak nga lang na paraan. Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod, hindi na mapigilan. Isang trabaho, isang napakagandang oportunidad, sa mismong probinsya pa niya, malapit sa kanyang pamilya, at konektado pa rin sa kanyang pinakamamahal na propesyon. Ang mga pangarap niyang makasama ang pamilya, hindi na kailangang bumalik sa abroad, at ang makapaglingkod sa pamamagitan ng edukasyon. Lahat ay tila biglang nagkaroon ng katuparan sa isang paraang hindi niya kailanman naisip o pinangara. Lolo Ben, Sir Bernardo, hira siyang magsalita sa gitna ng kanyang paghikbi. Hindi ko po alam, sobra-sobra po ito. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Si Miguel, na kanina patahimik na nakikinig at nakangiti, ay lumapit at marahang kinapik ang balikat ni Maya. Tanggapin mo na, Maya. Bihira lang ma-impress ng ganito si Papa. At sa tingin ko, karapat-dapat ka talaga. Dinukot ni Lolo Bernardo ang kanyang pitaka, kumuha ng isang makapal na sobre, at iniabot ito kay Maya. At ito, hiya konsuelo sa na mismong flight at sa lahat ng stress. Gamitin mo para sa pamilya mo, at pambili mo na rin ng pinakamagandang regalo para sa valedictorian mong kapatid. Pasalubong ko na rin sa kanya. At, may konting pabaon para sa pagsisimula mo. Nanginginig ang mga kamay ni Maya nang tanggapin ang sobre. Ang laman nito ay hindi niya inasahan. Maraming salamat po. Pangako po, Lolo Ben, Sir Miguel, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para masuklian ang tiwala at kabutihang ipinakita ninyo sa akin. Alam kong gagawin mo, anak, sabi ni Lolo Bernardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na parang tunay na lolo. Ang kabutihan ay laging nagbubunga ng higit pang kabutihan. Tandaan mo yan. Ang 2 oras na paghihintay para sa bagong flight ni Maya ay lumipas na parang isang panaginip. Inasikaso siya nina Lolo Bernardo at Miguel. Dinala siya sa Iay Lounge ng airline, kung saan siya pinakain at pinagpahinga. Nagkwentuhan sila ng mas mahaba. Nalaman ni Maya ang maraming kwento tungkol sa Puso ng Paglipad Foundation, ang mga natulungan nito, at ang mga plano pa para sa hinahara. Mas lalo siyang na-excite sa bagong trabahong naghihintay sa kanya. Nakita niya kung gaano kapasyonete si Lolo Bernardo sa pagtulong, sa kabila ng kanyang yaman at posisyon. Nang oras na para sa kanyang flight, personal siyang inihatid ni Lolo Bernardo at Miguel hanggang sa mismong pintuan ng eroplano. Maya, ang ER department namin ay tatawag sa iyo sa Lunes para sa lahat ng detalye at sa kontrata mo. Sa ngayon, magbahinga ka muna, ay enjoy mo ang pag-uwi mo, at yakapin mo ng mahigpit ang iyong pamilya. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito, habilin ni Lolo Bernardo, may ngiti sa kanyang mga labi. Muli po, walang hanggang pasasalamat sa inyo, Lolo Ben, Sir Miguel, sabi ni Maya. Yumakap siya ng mahigpit kay Lolo Bernardo, isang yakap na puno ng utang na loob, respeto, at bagong pag-asa. Ang flight papuntang Iloilo ay naging napaka-komportable. Nakarating si Maya sa kanilang bahay, medyo huli na para sa mismong simula ng graduation ceremony ni Ana, ngunit saktong-sakto para sa pinakaimportanteng bahagi, ang pag-akyat ni Ana sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma, ang kanyang medalya bilang valedictorian, at para magbigay ng kanyang kalumpati. Ang tuwa at pagmamalaki sa mga mata ng kanyang kapatid, ng kanyang mga magulang, nang makita siya sa audience, ay hindi matutumbasan ng anumang halaga sa mundo. Nang ikwento ni Maya ang buong pangyayari sa airport, mula sa pagtulong sa humahagulgol na matanda, hanggang sa revelasyon na ito pala ang CEO ng airline at ang alok na trabaho, hindi makapaniwala ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay napahagulgol na rin. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kuwa at pasasalamat sa Diyos. Ang kanyang ama, si Mang Lito, nakaraniwang kahimik at hindi palakibo,
ay hindi maitago ang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang panganay na anak. Si Ana naman ay lalong humanga sa kanyang ate Maya, na hindi lang matalino at mapagmahal, kundi may busilak ding puso. Ang sobre na ibinigay ni Lolo Bernardo ay naglalaman ng malaking halaga, sapat para makatulong sa mga gastusin sa bahay sa loob ng ilang buwan, para sa pangmatrikula ni Ana sa kolehiyo, at para makabili pa si Maya ng ilang kagamitan para sa sarili. Ngunit higit pa sa pera, ang bagong trabaho at ang bagong direksyon sa buhay ni Maya ang tunay na biyaya. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Maya ang kanyang bagong yugto bilang program coordinator ng Puso ng Paglipad Foundation para sa Western Visayas. Ang kanyang likas na talino, sipag, dedikasyon, at higit sa lahat, ang kanyang puso para sa serbisyo, ay agad na sumta. Naging instrumento siya sa pag-abot ng pulong sa daan-daang kabataan, at maraming paaralan sa kanilang rehiyon. Ang kanyang pangarap na maging guro ay nagkaroon ng mas malawak at mas malalim na katuparan. Hindi lang siya nagtuturo sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan, kundi nagiging kulay siya para sa mas maraming oportunidad, para sa mga kabataang Pilipinong puno ng pangarap ngunit kapusayaman at pagkakataon. Hindi nawala ang kanilang komunikasyon ni Lolo Bernardo. Madalas silang magkausap sa telepono, at paminsan-minsan ay bumibisita ito sa Iloilo para personal na kumustahin ang mga proyekto ng foundation, at si Maya, na itinuturing na niyang parang tunay na apo. Si Lolo Bernardo, na minsan ay nalugmok sa matinding kalungkutan at pag-iisa sa isang maingay na paliparan, ay muling natagpuan ang inspirasyon, saya, at panibagong layunin sa buhay sa pamamagitan ng kabutihang ipinakita sa kanya ng isang estrangherong may ginintuang puso. Sa isang mundong madalas ay abala ang lahat para sa kani-kanilang sarili, kung saan ang bawat isa ay tila nagmamadali patungo sa sariling mga destinasyon. Ang kwento ni Maya Santos ay isang maningning na paalala. Ipinakita niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o ari-arian, kundi nasa pusong handang lumingap, magbigay ng oras, at magmalasakit sa kapwa ng walang hinihintay na kapali. Ang isang simpleng akto ng kabutihang loob, isang desisyong ginawa mula sa kaibuturan ng puso sa kabila ng sariling pangangailangan, ay hindi lamang nagbabago ng takbo ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang pamilya. Ito ay nag-iwan ng isang aral na hindi kailanman malilimutan, na ang pagtulong sa kapwa, gaano man kalii o simple, ay may dalang gantimpalang hindi matutumbasan ng anumang halaga, isang tunay na koneksyon, isang bagong pag-asa, isang himala ng tadhana na nagpapatunay na sa bawat pagsubok at pagkaantala, laging may nakalaang biyaya para sa mga taong pinipiling mamuhay ng may kabutihan at pag-ibig. Ang landas ni Maya ay naging patunay na minsan, ang mga na-miss na flight ay maaring maghatid sa atin sa mas maganda at mas makabuluhang destinasyon.